noon, nagbayad yung pinagi ni San Pablo, ang iyang katawan, wali, aron maluwas ang iyang kaugalingon, iwan man ang naminaw. Ikaw na? 1 Timoteo 4:16. Patayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanugno. Kung buhatag kini kanunay, kay niini pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon o ang mamati kanimo. Kung nainong nagulekson na kami, di abot yung medire, kay nasir na mo, makapamdit po or makasangyaw po sa mga angay sangyawan din sama sa tumleksyon na dili sakop sa simbahan ng Kristo po dito sa manay lang sa pagtawag sama ni bro RCC gani, RCC. kay si bro sakop ba sa Pentecostal pasabot pikik na Kristiyan ang grupo ngayang nakasakupan. So si Brad kasi hindi niya madawat o istorya pero kung naging mo bro nga ang kamatulan ay pa sa espada na doon swap. Dili po hindi nato ibaliwala ang kamatulan doon kay nakahata sa tisig na tao. Doon kay respeto ta sa tisig na tao. Kaya ang pagsangyaw sa kamatulan, labaw pa na sa respeto. Kaya nato tinguha nga maluwas mo sila, makasagot sa kamatulan. Now, ako po masawa na 2 Timoteo 4:2, ingon sa din Amerikano nga yung ingon din pagkugi kanunay pagwali sa mensahe ang manuwas nga Amerikano. Madunga, dasiga, o tuloy na mapailumon ang mga tao. Mabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod na pagtulunan. Sinunuha ang ilan na lamang gusto, ang ilang sundon. O magtawag silang daghang mga magtutudlo na magsulti kanila sa buhot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamaturan, kung dili sa mga tinumutumok na mga sugilanon. Mauni na itamo karon. Ang uban daghan tayo na naminaw na sa mga tinumutumo sama sa ating soon sa Pentecostal. Ang founder sa Pentecostal si Charles Parham, nagtumutumo man na ang ilang pundok ng tinuod. Oh. So, unang ato ng badlungon, atong danihon, pero sa paagi nga mapailubon. Dili ta mo pisa pasipala personal sama sa moyon nga dili ka maluwas kay Pentecostal ka, dili na. Pero kung mag-isto tagkaluwasan, lisod tayo. Nga naman, dili man mao ang ilang pundo kag gipasakupan. Di man mao ang gitungkol ni Lucisas. Kaya ang gisaysay sa balang kasulatan, ang magpabautismo lang sa gitungkol ni Lucisas, mao'y makaangkon og kaluwasan. Therefore, ang dili magpabautismo sa gitungkol ni Lucisas, dili gud siya maluwas. Nga ato sa mga igsoon, ang isulti ni Lucisas, samtang dili pa siya sa kalibutan. Ang Marcos 15:16. So, kung sa gingon ni Lord Jesus, maluwas ba ang mga tao nga dili magpasakop siyang pundo? Ang ipayag ni Lord Jesus, dili. Pero since si Lord Jesus ang nagsulti, dili na ito nasundugon. Kaya wa magtakabalo sa kasing-kasing sa tao. Wa magtakabalo sa nakita sa Diyos sa matag kasing-kasing sa tao. So, ang ako lang basahon, nga giingon ni Lord Jesus, na dili yun maluwas ang tao kung dili magpabautismo sa iyang grupo, sa iyang bundok. Now, ako basahon. Mingon siya kanila, sa Marcos 16:16. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan o disangyaw kinumayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo sinutan. Klaro, ang magpabautismo sa gitungkol ni Jesus maluwas, apan ang dili mutuo natural dili magpabautismo, dili maluwas. So ang question, asa man ta pudyo ka karon magpabautismo, aron ta maluwas? The answer is, sa gitungkol ni Jesus. O kung ano mo matultuli pa ang gitungkol ni Jesus, sa history. Tanawa ang mga founder sa mga pundok, kung sunod at tanawa ang mga pundok, kung anong itong hana, si Lord Jesus, mga founder. Mga igsoon, kung tanawa na ito ang kasaysayan, si Lord Jesus nagtukod siyang simbahan sa nag-edad siya og 30 ngadto sa 33. Na pilay edad sa kalibutan natong gituhan na o pilay edad karon sa kalibutan sa atong gituhan kanang naka-record sa kalendaryo. Right, so ang edad sa kalibutan 2026. Gituhan nato na nga mao na ang edad sa kalibutan, tungod kay mao na ang pangidaro ni Lord Jesus. That is why gitawag na siya og ED. So sa ED, ano Domine, Year of the Lord,
2026 na. Now, kung tanaw nato sa mga kasulatan, sa nagedad pa si Lord Jesus o 30, iyan ang gitukod ang Christian religion. Kung nagsugod na siyang panudlo, nga hangtod siyang kamatayon, ipahayag nga mao ang pagtukod sa Christian religion. Now, ito basahon ang San Lucas 3:23. Mga 30 ng panuhigo ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagto ang mga tao nga si anak ni Jose, anak ni Eli. So mga 30 ng panuhigo ni Lord Jesus, pagsugod niyang pagpanudlo. Namatay siya sa nagedad siyang 33, kay gilansang man siya sa cross. So gituhan, nga Christian religion, nga gitukod ni Lord Jesus, iyang gitukod, sulod sa 30 nga to sa 33. Ang kumasaw mga isuod, nga si Lord Jesus nagtukod o katawhan. Ang San Mateo 16:18. Ingon din usa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw din bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang kamatayon, dili kayo makabuntog din. So si Lord Jesus Christ nagtukod sa iyang katawhan, o iyang isugo na manglakaw sa tibok kalibutan. Ato basahon ang San Mateo 28:19. Ato na galing nabasa sa San Marcos 16:15. Pero din mga igsoon, ingon sa atong Ginoo, usap panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Imuha sila nga akong mga tinunan, o punyagi sila sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. So ang gitukod sa Ginoo yang gisugo nga manglakaw sa tibok kalibutan. O ang gitukod sa Ginoo ang unang pangulo si San Pedro. Ato basahon mga igsoon nga ang unang pangulo si San Pedro. So kung ang itatas karon sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, research nato asang simbahan na karon nga ang unang pangulo si San Pedro. Now, si San Pedro ba ang unang pangulo? Ato basahon ang Juan 21:15 hangtod 17. Ingon din Uman sila magkakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imo pagigugma sa uban? Si amin tubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga nating karnero. Unya, mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usap, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong ikayon, si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo kung siya gigugma ba niya. O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. So ang ipahayag ni Lord Jesus, ang gisulat ni San Juan sa iyang ebanghelyo, nagpahayag na ang unang pangulo sa Christian religion, pao si San Pedro. So ano makita nato karon sa tibok kalibutan, asa ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, pangitaw nato unsang milyon na karon ang unang pangulo si San Pedro. Now, kung pangitaw nato mga igsoon, dali na nato matungtulan. Kaya ang Santo Papa, ika-12 si Pope Leo XIV, ika-267 Pope. Huwag pasabot, doon ay iyang isundan. Doon ay 265, 264, down to 1. So makita na ito niya. Now, kung tanaw na ito ang magsikta, kay sikta lang man ang tawag sa uban. Kay pag-ingop sikta sa group nga may gawa sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. May tukod og ila, that is why we are called sikta. Now, kung tanaw na ito, labi na nga itong ang pundo nga gipagsakupan sa tuigsoon na United Pentecostal. Kung tanaw na ito, ang unang pangulo sa Pentecostal was only Charles Fox Parham. Before the Charles Fox Parham, wala man ang pundo kay United Pentecostal Church. So, siya na ito pag-ingon, na mao na ang gitukod ni Lord Jesus. Now, sa Iglesia ni Cristo Manalo, before the Village Manalo, yato 1914, wala man ang pundo ka. So, dili na ito matras down to the time of St. Peter. Si Virgin Vintes, natukod sa 1863. Kinsa may gisundan ni Ling Chiwag? Wala. Baptist, inukod ni John Smith, yatong 1609. Kinsa may gisundan ni John Smith? Wala. So, isa nun siya na pundo pangaysoon, dili na ito matris down to the time of St. Peter. So, dili
pa makaingon nga sila ang tinuod. And remember, na kung walang simbang Katoliko, walay Protestante. At pagdagat sa mga Katolikan, ang Christian religion naglawig, nagsangyaw. Pag-edad sa kalimutan ng 313, then ang Christian religion for 300 years gilotos, nataga ng kagawasan, binangin ni Constantine the Great. Kasi Constantine the Great, gigamit sa Ginoo, aron magkatagan kagawasan ng Christian religion, na gilotos o gipatay. Kung yato tuwing 313, ang Christian religion or Catholic Church, nataga ng kagawasan. Pero before that, ang Christian religion, gitawag ng Catholic Church, it was 107 AD. Sa panahon ni San Ignacio, ang ikatulong obispo sa Antioquia, na tinunan ni San Juan Evangelista. Dito, gigamit niya ang word Katolikos or Kataholos, which means universal. Pag-abot sa tuwing 180, iklaro na sa Christian religion ang pagtawag o Sanctam Ecclesiam Catholicam. Imagine ha, 180. Ang Christian religion, may paila na sa pagtawag o Sanctam Ecclesiam Catholicam or Catholic Church or Holy Catholic Church. After the time of natagan silang kagawasan, it was 325 AD, nakahimo na sila First Council dito sa Nicaea. O dito, deklaro na nila ang March of the True Church, ang it o ng Sanctam Catholicam it Apostolicam Ecclesiam, ang one Holy Catholic and Apostolic Church. It was 325. Pagdagat sa mga Katuigan, yan tuwing 1517, usa ka pare sa simbang Katoliko nga nagpuyo sa nasod Germany, bihawa sa simbang Katoliko tungod kay nakasala siya sa babae. Si Martin Luther, wa kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal sa paa nga puti. Unang miyon siya sa Santo Papa, magminyo na laming mga pare, kay musipyat mangyapon ni sa paa nga puti. Wa man musugot ang Santo Papa, unang mihawa siya. Ditungkod siya giyang grupo, ginganlan niya og Lutheran Church. It was 1517 nagsugod. Pag-abot sa tuwing 1528, gitawag na sila og Protestante. Huwag pasabot, ang kanang bundok na bisupa sa simbang Katoliko, Protestante ang tawag nila. O uman niya itong panahon na pagdagan sa tuwing 1521, may boto na sa England ang bundok at tinukod sa usang gihapon na Katoliko na mao si Nicholas Thorpe. Nagtukod siya grupo, gingalan niya og Anabaptist. Gitawag niya Ana Baptist kung ang Katoliko nga iyang ma-convert, bunyagan niya usab kay Ana meaning Baptist meaning baptism. Pag-abot sa tuwing 1536, laing hari sa England na si King Henry VIII, ihawa na po sa simbang Katoliko tungod ang yapon sa babae. Nagtukod siya grupo, gitawag niya og Church, Anglican Church, and officially declared by him as Church of England. Pag-abot sa tuwing 1560, nada sa paring Katoliko na tintal yapon sa paa nga puti, nihawa na mao si Chanux. Tukod po siya bundok, ginganlan niya o Presbyterian Church. Pagdagat sa mga Katuigan, pag-abot sa tuwing 1739, na say nagtukod og bundok nga mao si John Wesley, ginganlan niya og Methodist. Pagdagat na sa mga Katuigan, pag-abot sa 1820, mitunga sa Utah, USA, ang tao na si Joseph Smith, nagtukod og grupo iyang ginganlan o The Church of Christ of the Latter-day Saints, also known as Mormons. It was 1820. Pag-abot sa tuig 1830, na sa nagpaila nga Christian na nagtukod og grupo na ginganlan niya og Adventist, ang maong tao, pastor sa Baptist na si William Miller. Pag-abot sa 1831, na sa tao nagtukod og grupo, unang ni gamit sa ngalang Church of Christ, ang maong tao si Alexander Campbell. Pag-abot sa 1844, nanagna si William Miller na mubalik ang Ginoo, October 22, 1844.
pero wa man mobalik ang Ginoo, nabungkag ang iyang grupo og si Ellen G. White, si James White o si Joseph Bates nga membro ni William Miller niawa o gi-revive ni Ellen G. White ang ilang grupo nga nagkatibulaan o gitawag niya Sabatis. Pagdagan sa mga katuigan, di ba sila ganahan tawag Sabatis, gilisan niya dalan sa tuig 1863 o 70 Adventist. O gipadayon siya sa gitudlo ni William Miller nga Sabado o igsisimba sa katawhang Kristiyano. Pag-abot sa tuig 1870, miboto na sa America, Pennsylvania, USA. Ang pundok nga karon gito tawag og Jehovah's Witnesses. Nga ang unang ngalan mao ang Bible Student Movement or BSM. Ilaha sa atong sundan. Pag-abot sa 1914, gilisan niya ngalan, gimo niyang IBSA, International Bible Student Association. Muna ang mga saksi hangtod karon di na mulintok o manimba na ta ang ilang litokon mag-study na ta kay hangtod karon ang mga saksi estudyante gyapon. Pag-abot sa 1830, gilisan nila ngalan. Sa diyang namatay ang founder na si Charles T. Russell, gilisan nila ngalan, gihimo nilang Jehovah's Witnesses. Pag-abot sa tuig 1888, wiboto ang bundok nga ginganlang Christian Missionary Alliance na tinukod ni Albert Benjamin Simpson. Pagka-1898, nalasag ng-Amerika ng tukod ng grupo, gingalan niya o Church of Nazareth. Ang founder kalimut ko, si Thomas Bracey. Pagka 1900, may boto sa Amerika ang pundok nga gipasakupan ni brother. Ang pundok nga ginganlan og United Pentecostal Church na tinukod ni Charles Pax Parham. Si Charles Pax Parham may founder sa pundok nga nagbautismo ni brother. Ignatius Loyola ba? Oh. Ignatius. Pag-abot sa tuig 1902. Loyola. 1902. First time in the Philippines, natukod sa Manila ang pundok na tinukod ng pare nga bibiyag yapon sa simbahang Katoliko tungod sa paa nga puti. Ang mau pare si Gregorio Aglipay. Nagtukod ng grupo, gingalan niya o Philippine Independent Catholic Church or PICC. Pag-abot sa 1914, mga dagko lang niya kung di panginanglan na. Pag-abot sa 1914, duha nga tukod. Isa sa Amerika, ang Assemblies of God na tinukod ni Eudoro Sinbel. O ang sa Manila, na tinukod sa Sakristan, na-convert sa Christian Alliance, na pildig debate sa Sabadista, muna nagtukod og iya, si Felix Manalo. 1914, ang iyang grupo, gingalan niya og Iglesia ni Cristo. Pagka 1920s, 24 or 27, natukod sa Amerika ang pundok nga Foursquare Gospel na tinukod ni Jaime Macpherson. Pagka 1936, ang pinakataas ngalan sa tanang sikta sa Tibok Kalibutan natukod sa Manila ni Nicolas Perez, ang Iglesia sa Diyos kay Kristo Jesus, ang haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Membro niya si Eli Soriano. Pag-abot sa 1948, duha ang natukod sa Manila ang Grace Gospel Church o ang UCCP na tinukod ni Enrique Sublipina. Ang Grace Gospel Church tinukod ni Jaime tinukod ni Insect, Pulyatan, Ugnay Amerikano isa. Pag-abot sa tuig 1965, first time in Mindanao, natukod sa Dinagat, Surigao Island, ang pundok nga PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association. Pag-abot sa tuig 1967, may buto sa China, ang pinaka-tusog mudaot sa Katoliko, pero estudyante ang gitarget. Ang Born Again Christian na tinukod ni Peter Sioyongze. Pagka 1972, first time in Panabo City, natukod ang pundok na gitawag og One Way Outreach International Church na tinukod ni Ignatius Loyola. Benjamin Gaetano. Pero nalimtan ako ang 1920. Sa 1920, doon na niawa sa pundok ni
Gregorio Aglipay. Ang mautaw si Luis Pabligar. Si Luis Pabligar nagtukod og grupo iyang ginganlan og Rizalian. Og si ang kondo nga Rizalian ang ilang Diyos si Dr. Jose Rizal. Ako yung ipangutana, gisearch po nako. Kung alam nila, si Dr. Jose Rizal, uwi pa, nasa Banahaw Island, Banahaw Province, ang tutkaron. Mao na ang Rizalian. Now, pagbalik ka, pag-abot sa tuig 1975, niboto na sa Amerika ang bundok Jesus Miracle Crusade at tinungkol ni Willie Almeida. Pag-abot sa 1977, si Soriano nasuko nga wala ipuling si Pangulo sa gitugod ni Nicolas Perez niyawa og nagtukod og bundok ginganlan niya og MCGI. Member of Church of God International, si Eli Soriano, nagakaso sa Manila, layas sa Brazil, dito namatay. Pagka 1978, miboto sa Manila ang pundok at tinukod ni Ede Villanueva, ang pundok na Jesus is Lord. Pag-abot sa 1981, natukod sa Brazil ang daghan kong kaing estudyante nga na biktima, ang pundok na the Government of 12 or G12. Ang ilang style, ang usan nila kamembro, o amigong 12 ka katolikong estudyante, librehon, isoroy, pero dadon sa ilahang pastor aron maminaw. Dadon sa ilang simbahan maminaw. Nanay may usaw tala. Pag-abot sa tuig 1983-24 in Davao City, I am the son of God. Kibuloy. Ang sanugad, mulusot, bisanasa, pero siya, kang amanuntang lihas, wagi kalusot ang tudro. Wakay may murya. Pero ingo man siya ay ang sanugad. Ruwaman na lagi siya kalusot ng karam ng lihas. Niya si Lord Jesus, mula po sa bisag bumbong. Walang di ko ito. Ang tugtaron, ibanabada na more or less 60,000 denominations throughout the world. O kinin sa 60,000 usa lang ang kontra. Katoliko. Ang gitukod lang sa Ginoo nga nailan sa pagtawag og simbahang Katoliko. Inungdan mo nga kung maminaw ta sa saksi, Katoliko gyatake. Maminaw ta sa Sabadista, Katoliko gitira. Maminaw ta gibuloy, Katoliko makaluloy. Maminaw ta sa Pentecostal, Katoliko gipatal. Maminaw ta sa Iglesia ni Cristo, Katoliko gilatigo. Otro po ni Foursquare, Katoliko gimasakel. Kain kita bangan, Katoliko lang ang simbahan. Unang niya ko din aron makasaysay o makapukaw sa ito makaisunan na nabiktima sa minit ng mga magtutudlo. Naba sa balang kasulatan nga doon ay minit, siyempre, ipayag na. That is why ato ginang ipasibaw. Ang unang pangulo sa Christian religion ni pahayag nga magbantay ta sa mili nga mga magtutudlo. 2 Pedro 2:1. Ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta, utong usab niya kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Kinsa nang giingnan kaninyo ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kinsa nang mitungha ang mga mini. Asay una, Pentecostal o Katoliko? Katoliko. Kay gani ang membro sa Pentecostal, gikan sa Katoliko. Kaya ang mga pastor sa Pentecostal, di man nabuhali dito sa mga bukid-bukid. Kaya kumato sila may pangayuang kwarta sa mga ata. Sorry sila sa Katoliko, kasi siguro ang 10%. Ano? Sorry gito. Ikaw na imo ng pundo ka. Si Palham mo yung pupunta dito. Now, so, Katoliko lang ang nilang ginani. Pero asa mo sangyaw ang tinuod na simbahan adto sa lugar nga walay Christian. Pero asa ang mga pastor ng sangyaw aris Katoliko kay siguro ang 10%. Kung sabot, kwarta lang ang tuyo sa mga pastor sa lain sikta. Ato ba sa mga naison, sorry ko sakit pero wali tayo mo. Di ba pwedeng di nga ako niwali? Sukulatan ko sa Ginoo ani sa kausol. Respeto ka itong Pentecostal, wag ka mo respeto na ako. Wani mo ni giwali ni akong gitudlo. Lupag ko. Magpuna pa ko sa impyerno ni Wani. Ato ba sahod? Asa mo sangyaw GC ba? Bawat ang GC dito. GC ba? Ato sa lugar ko walay Christian. Roma 15:20. Ingon din
Inguha ko kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga dapit din wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Asa si San Pablo musangyaw sa lugar nga wala pa Kristiyan. Asa ang mga pundok sama sa Pentecostal dire sa Katoliko. Ha? Pagatan ng membro di masikta no. Kita mga Katoliko mga pare adto sa mga nasod nga way Kristiyan gipamatay. Pero sila dawat limpyo dis Katoliko kay siguro hindi maun sa kakwarta pa. Sa luwa yung bro, luwa kita may mo, may matalo ka. Now, ang lain sikta, ang mga pundok na miatak sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus, ipahayag naman na sa Ginoo nga pangwarta lang ng ilang tuyo, ato masaw ng ingon ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:5. Ingon din pati ginig paruha. O walay uno nga panaglalay sa mga tao nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Walang magubang sa ibday mo ingon ang tanang pastor PBM pastor burot, membro allowed. Kaya ang membro sige gatag sa 10%, ang pangulo sige dawat. O nang iburot ang pangulo, ubas ang membro. O nang giingon, dinhe, nga ang reliyon gigamit sa pagpadato. Tingnaw kayo. So ang reliyon is Diyos mong. Ang tumog sa reliyon, kaluwasan. Pero gipahimuslan, take advantage ang upang mga minit na magtutudlo nga gingon ni San Pedro pinagi sa pagpanapi sa membro gamit ang 10%. Ang question, kinsa man day mudawat sa 10% kung i-implement na according sa Bible? Ang mudawat, pare. Ato masaw na naigsoon ang Ezekiel 44:30 nga pare yun ang mudawat. Okay. Atong masaw na 44:30. Oh. Ang una ninyong abot ug ang tanang halad ila sa mga pare. Tinaw, suhela mo pastor sa sikta. Ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. So kung ang pare ang mudawat sa halad, panalanginan ang atong panimalay. Kung pastor ang mudawat, purdoy ang atong panimalay. Muna yung diferensya. Now, kitsa gyud atong tuhan, pastor nga pare o pastor nga dili pare. Ngayon, ang atong tuhan, pastor nga pare. Kaya ang mga pare, pastor na. Kaya ang old pastor, kita sila sa Binisaya magtalagay. So sila yung atong tuhan. Ang pastor nga pare, pare. Dili itong pastor nga dili pare. O ang sakit, mga igsoon. Ipahayag yun sa banal sa Biblia. Ang dili, butos, pare, impierno yun. Paminawa sa na bro, ano, may mata na. Sumala sa Bible ang dili moto sa pare impierno. Nabay mabasa ato basahon. Unang brother, awa na gidaan brother anay mo pundok. Awa na gidaan brother anay mo pundok. Kay kung di ka mo awa hangtod sa imong kamatayon, apil gid ka din sa gingon sa Ginoo. Ato basahon ha? Basahon balakyas lusotso. Tanya bro. Pangutanan na ron ha? May impierno ba? Di mo tos pare? Impierno. Kinsay nagsulti ang Ginoo ba? Ang Ginoo. Ato basahon ang Deuteronomio 17:12. Kinsa kadtong dili motungan sa maghuhukom o sa pare nga ato adito kinahanglan patyon ka ng tawanan. Tuo ka pare kay patay jud ka dito ron. Klaro ana. Pero unsa may gipasabot ani? Unsa may gipasabot dinhi? Remember mga igsoon nga ang Bible is composed of two testaments. Sa kabalungan pare. Panayon ng pare gikan sila Hudiyo. Abot na sa mga Kristiyanos. Wala na mawala. Lagi po ng pare. Hindi saon, physical ang killing. Patyon ang dibutos pare. Pero sa inyo, ang gipasabot, impierno ang dibutos pare. Kaya ang kabatayon nga gipasabot dito, mao ang ikaduhang kabatayon sa New Testament. Nga mao ang impierno. Ipadayag 20:14.
That is why I said, ang dili mo to sa pare, impirno. Kung basihan nato ang New Testament. Yan na. Ipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang ipasabot sa Old Testament nga patya ang gibutos pare. Nga sa New Testament pare kita buto. Nga naman kay si Lord Jesus mao ang unang pare sa Christian religion. Ato basahon ang Hebrew 3:1. Ya ato basahon pod nga ang mga alagad sa Dios mga pare. Even sa New Testament. Hebrew 3:1. Mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panigingnan si Jesus, ang apostol o pangulong pare sa pagtuo ng atong yugtan. Si Lord Jesus ang high priest sa Christian religion, nga mao ang fulfillment sa Judaism religion. Nga ipahayag na patyang dili mo tuos pare, nga ang katumanan kinahanglan mo tuo kag pare, kay si Lord Jesus mao ang pangulong pare sa Christian religion. Since siya ang pangulong pare, naba siya sakop nga pare, ato basahon ang Revelation chapter 5 verse 10. Gingon din Imo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. Ang pare mo'y maghari sa kalibutan. So kung ang usa ka tao na sa kalibutan, mutuo siya pare. O musa kung ang tao nga nasa kalibutan, dili mo to pare, mugawas na din siya taga kalibutan, delikadong taga balite. Klaro man. O kang mga pare, mo'y maghari sa kalibutan. So kung naakas kalibutan, tuong pare. Kung di ka mo to pare, pero naakas kalibutan, delikadong di ka taga kalibutan. Klaro. So wala mga igsoon na iwala yung kapaturan, sakit man sa itong mga kaigsunan. Kaya ang pulong sa Diyos ay pa sa espada nga duway swap. At tumasahon ang Hebrew 4:12. Gingon din Kaya tumasahon po ang Diyos ay striktong maluluyon. Istrikto siya niya itong nangapukan. At tumasahon ang Hebrew 4:12. Kaya ang pulong sa Diyos buyo gamanan o mas hait pa kay bisabisan mo sa espada nga duway swap. Mao na ang pulong sa Diyos. Unya ang Diyos, stricto kayo siya when we talk about kanang beliefs. At tumasahon mga igsoon ang Roma 11:22. Ingon din Ang Diyos, stricto maluluyon kung mag-isgot na ta o pagtuo. Roma 11:22. Makita nato din ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni atong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy kay kun dili potlon ka usap. So, tingali din nila kukutob, no? Kay, basig, hindi ko man nakuwali, muli na si bro, magbahay siya nga siya ng pangutana. Kung basig na payuban na gusto mangutana. So, inalala ko tason, bro. Pero, makapangutana ka, kaya ma-justify po ng imuha, tinuol pa po na. Oo. So, pwede na ka, so, Mr. Moderator, sorry kayo kung nasulaan ang akuntan. Okay lang. O, karon. Doon na kita tatakotan na. Because that, against sa speaker, Roman Catholic. Bebe, hoy. Ako, dire sa ako na. Okay. Apon. Bayapon. Turing na sa kita. Okay. Hindi ba, ako di ko masakitan guys. Ako amo ko supat sa motor. Yung pas Pablo, kami dili supat sa motor ko di dapat mis kamotoran. So kung unsay kamotoran mo masakitan man daw tinuod. Okay, akong pangutana, kaya gigamit gini mo ni ganina. Marcos 16 at 16. Tanaw na to wa bagi ibaliktad ninyo. Tanaw ha. Ay. Akin Oh. Tanaw na to wa ban ibaliktad ni kay basig yung nauna yung bautismo usap papatuon kay. Baptism day. Ato ba sa una di sa pagsulat. Unang Kung nasulat ni Renita. Unang Mateo 28. Magay bot-bot mo. Utis mo una ko sa tudlo. Siya ningon kanila. Usa klase indol usa. Ikaw principal mo ka. Giwali ninyo ang balita ngadto Kasi usa indol magsagol ang grade 1 grade 6. Say, ang mutuo
ug ang magpabautismo maluwas. Karon. Okay, kaya ano makita ko? Ano makita ko kagwapo, makita ba? Makita ko dito kagwapo. Ano gwapo daw. Patuon usa bautismohan. Okay. Ay, dili mo to, bukman silot. Ang ako pa dere. Giunsa niyo pagbautismo, nga ang una kudluan man unya usa mo to, usa pabautismohan. Giunsa man niyo pagtuman eh. Sa pagtulong ng bata Oo, pa. ang gihimo sa simbahan, ang gisugo sa Ginoo, iwali ang may balita. O siyempre, ang walihan, kato makasabot. Walihan dahil hindi mo na inapuya. Walihan dahil hindi mo na sanggol. So, ang Ginoo sa Ginoo, ang utong magpabautismo, bot pasabot, ang gitudlo sa Ginoo nga, makasabot na ang walihan. Kung makasabot na ang ginikanan na mo magpabautismo sa ilang anak na bata pa, na sa Bible. Wala itong susiyon. So, ang pasabot ni libro, na ang utong magpabautismo, nagpasabot na sa dagko. Pero ato masahon, Salamat. wala magpasabot ang bata, dili ang pilong-bautismo. Wala magpasabot niya. Di paras ninyo. Ang bata, Dito ba ka wala lang- to dyan makasalaw sa bautismuhan. Ang tanawan ninyo ang mga laisikta, dili mo bunyag og sanggol kanang masuso kay ulaton sa nilang mangawat o sa bautismuhan o manahila ha ulaton sa nilang makasala ito ay klaro yung ato masahon kung ang Ginoo bingon ba nga ang Biblia basaha o sabta hasta si San kaya ito bro ha basig tasang oras ta kaya nga to Marami sa tanan kaya aron masir ba sa labutan. Ang tao naman timbang-timbangan. San Lucas 10:25-26. Kaya nga kung tubag, base man sa gitudlo sa Ginoo. Kaya gingon din eh. Unya, may doon lang usa ka magtutudlo sa balaod o gisulay pagkritik ang Isos. Nangutan na siya. Pagtutudlo, unsay kinahanglan kung buhaton naron ako makadawat sa kinabuhing dayon. So nangutan na siya, unsay buhaton naron siya maluwas. Si Isos may tubag na niya. Unsa may kiingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. So sakton, pero gisigundahan ba na ni San Pablo? Ato basahon mga igsoon, ang buhat 15:27. Ato basahon ha? Buhat 15:27. Katinawan man nga to, di man ta maglatugi aron magpakaulaw sa ato sa kakao eh. Buhat 15:27. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga mao'y musay-say sa mga butang nga among gisulat kaninyo. So ang giingon dito sa San Marcos 10 sa 16:16 ang muto magpabautismo, sakto nato nga ang gipasabot dito nga kadtong dagko lang ang walihan kay makasabot na. Wa magpasabot nga ang bata dili apilo ng bunya kay dili kasabot. Wala na magpasabot. Ay. Magpasabot na. Now, ato basahon mga igsoon, atungod, pero unya po, ako sa basahon ha, bunyag na lang. Atungod pagtuo sa ginikanan, gipabunyagan ang ilang anak. Gipabunyagan ang ilang anak. Pero unya ko na lang na basahon kasi mangutana ka diha og asa may ginikanan nga nito og gipabunyagan niya anak. So dito na ko na itubag. Dagan, Lydia. Ay, simple. So, Pamilya mo to kayo. lalo ha? Sige. So, if you bro, yun, lasta dahil dito rin po. So, ang gingon sa Ginoo, kung ko ng tubag, ang totoong magpabautismo maluwas, nagpasabot na sa dagko. Pero wala magpasabot ang bata, dili ako okay. Ano? Ang bunyag mga igsoon, gipayag na nasa Old Testament na 8 ka adlaw himuo na. Napalas pala ang kasulatan. Ato basahon na ang bunyag mo ng tuloy sa Old Testament. Ato basahon mga igsoon ang Colossus 2:11. Kaya ato husay man. Colossus 2:11. Ang tuli mao na ang bunyag mao na ang tuli. Gingon din eh sa 11:12. Gitulig ka mo diya sa inyong pagkayo sa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi dili sa tuli nga iya ni Kristo. Nga mo'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni hining lawas nga makasasala. Tuli nga iya ni Kristo. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo ba ni Kristo. So ang tuli mao ang bunyag. Pila kadlaw tulion ng tao na mao'y ginasiyan sa bunyag nga bata pa bunyagan na. Ako basahon mga igsoon nga 8 pa kadlaw tulion na. Hinungdan sa pagka-Christian 8 pa pud kadlaw bunyaga na. Ato basahon ha? Ay, boss, batay kay sa kanang tuli nga literal mo kanang circumcision. Oh. Circumcision. Kayo, tuloy. Okay.
Ang Diyos mingon kang Abraham, kinanglan usab nga tumanon mo sa umabot mong mga kaliwat, ang kasabutan kali kanimo kanako. Kini ang tumanon ninyo, ang kalalakihan ninyo kinanglan magpatuloy. Sukat karon kinanglan tulingon ninyo. Ang matag lalaki kung Sa kung saan gusto bali-bali ng biya. Wala mga bumay authority. Wala yun. Sa bunya, kung kantuloy mo naman sa walo pa ka daw. So, question. Salamat kay Stubagno. Taas kaya ako pakuntahan na. Dili rin ako sa bears ba? O, dili rin ako makapunto. Ang mutuog ganit ba mo? Ang mutuog magpabautismo. Ingon ang Roma, ang pagtumo abot pinagis pagwali. Nga naman, nga inyo mag-shortcut, nga ang masuso o kanang infant, inyo man gibautismoan, huwag mo kayo mabasa litra por litra sa Biblia. Kaya si Pablo gibautismoan, yadi pa kayo paglulutos. Bugat, ay kuan. Ang siligya nga ganina, siligya. Kuan, naninda na to, dito masuso ha, bautismoan. Si Pablo gibautismoan, dako na, si Jesus gibautismoan, dako na, dili masuso. Kaya kana kung, kuan, kana kung, kanang, pag-ingo nga, sa 8 ka, sa 8 ka adlaw sa balaod ni Moses, dili man nabunyag ang gisgutan dia. Uli man to. Dedication na. Ang si John the Baptist o si Kristo halag sa templo. Di man to bunyag. Kaya sabihan bunyag ang si Jesus 30 anyos man. Yung ano mga asa mo nakuha o asa mo nagbudlo, asa mo nakuha o mga pagbulunan, ganming wala man diri masubay sa Biblia. Yan ako nito na. Supak sila. Supak sila. Supak mo. Kaya kung tiwaso na, kay nangyahad din naman punta na, wala naman. Di ba ang punta na? Okay, wala akong magawas. Ako lang Marcos na pingingon diri. Ang question in a sense, kinsa man mo magbuot sa buhaton sa gituko ni Jesus na pinay man ang inyong pondo. That is number 1. Ang question na, kinsa man mo nga magbuot, kung ma-prove di mo ang Pentecostal, tama ka. Pero di pa di mo ma-prove nga maulay gituko ni Jesus. Now, si Lydia, maulay na maulang nakabati sa wali ni San Pablo. Siya ba ang ibautismuhan ni San Pablo? Apel ba ang wala kabati na sulod siya ang pamilya? Ato basahon, ang buhat 16. Sabi lang siya yung Kristo dahil tanang tao bunyagan man. Niya bata tao. Namatin ka na mo, mao si Lydia nga taga-Tiatira. Bata tao man. Di bunyagan nun. Madukon siya sa Diyos ug ang Ginoo nag-apply siya ang kasing-kasing arong pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibok niyang panimalay. Kinsay nabinaw? Ang inahan lang. Kinsay gibautismuhan ni San Pablo? Tanan. Ano man? Inahan man ang nito. So ang mga anak niya, andin man na siya pagkumala, so yung ipabunyagan. Taon na ang antod Ang bata. Ang bata. Sa mga kasulatan po, ang bata nga dili matuloy sa likway na, pero kinsay na sayon. Nasayon ba ang bata na kung di siya matuloy sa likway siya sa Diyos? Wala. Kinsay na sayon. Ang ginikanan. Tungod sa ginikanan nga nasayon, na ang dili matuloy sa likway sa Diyos, iyang ipatuloy ang iyang anak. Pero nabagina sa mga kasulatan na dili matuloy sa likway sa Diyos, atong basahon. Mao mangadi nga Ya, huwag sa katinood ang bunyag. Wala ya. Huwag sige lang supak-supak niya. Di ba sila tinood? Nga dili katoliko. Kinsa man mo musupak sa simbang katoliko nga mini man ang inyong pundo. Oh. Muna iyo gapon mo dia. Na to, kung di mo ganahan Ano mo na yung baka mo ito ko ni Jesus. magbot ba mo sa pare bunyagan ang mga bata sa amo man eh amo may labot. Protestante. I-prove nyo nga kamo ang ito ko. Di na biya naman sa pala ha. Okay, isa. Masaw sa nako ha. Masaw sa nako. Nga isalikway sa Ginoo ang dili na tuni. Ato masaw na? Sa 13. Ang natagusa, anong piso? Isalikway na. Nagpiso din eh. Ay talagin mo pagkudiyo. Isalikway dito. Ang natagusa, kinanglan magpatuli. Ang itimaan diya sa inyong lawas. Nga magpailang ang akong kasabutan, talikan ninyo kanako, walay katapusan. Ang dili magpatuli, kinanglan, hinginlan, kay wala man niya tumana ang kasabutan. Nasayon ba ang bata nga kung dili siya matuli, hinginlan siya, ang tubag wala, kitsa nasayon, ang ginikanan. Nasayon ba ang bata nga sa Christian religion, na kung dili siya mabunyagan, dili siya mayon sa Kristo, wala, kitsa nasayon, ang ginikanan.
ginikanan. That is why pabunyagan na. Now, ang bata na wala masayod na siya, kundi siya patuloy ilan siya, ipatuloy ba siyang ginikanan nga nasayod sa maong malahon? Ato basahon ang 23, isiti yapon. Niadto kayong adlaw gituli ni Abraham ang iyang anak nga si Ismael ingon man ang tanan niyang ulipon nga natawo sa iyang balay ug kadtong napalit niya ang tanang lalaki gayon sa iyang balay. Gituli sumala sa gisugo sa kaniya sa Ginoo. Baon ha, ang day nasayod pero ipabunyagan ng bata. Aron mahiusa ni Kristo dili kay ulaton sa manawat ang bata usab mo tispuhan pagkawinungdan. Okay, question. Kani bang ingog yan kon kunin mo kaning sa 325 DD ngat ko sa 390. Kanang Catholicism mao ba na Roman RCC? Yes. Ana, kanang Roman Alang kamo, di ba? Wala pa man mo. Tawag na siya Roman Catholic Church, another term, Roman Catholic Church. Sa diyang itong na ang upang pundok sama sa Anglican Church. Pagtunga sa Anglican Church, pag-abot sa mga Katuigan, labi na sa 1800, iklaro na sa simbahan. Kaya doon na may Anglican Church, doon na yung Orthodox Catholic, guban pa. Doon na iklaro sa simbahan, niya itong 1800, na ang tinuod nga Christian religion, kanang Roman Catholic, kaya ang unang leader na mao si San Pedro. Ang Orthodox Catholic, wa man sila mudawat og bog, guban pa. So man ang nahimo ng Roman Catholic Church. Pero ang timaan na sa sinugdan sa 107 Catholic Church, sa 180 Santa Iglesia Catholica, Holy Catholic Church. Pag 325 AD, gimo ng One Holy Catholic and Apostolic. Pag abot sa datang Katolikan ng Orthodox Catholic, bitungan na umat pa, o nagiklaro sa simbahan ang Roman Catholic. Ito pa, kanang balik mo na, kanang RCC, Roman Catholic Church. Kanang ROA, Universal Church of Rome. So kanang di ka nga sa Church of Rome natin na iglesia, church. Tapos sa Roma, dili sa Jerusalem. Ano sa Jerusalem? Yung sa mali mo nga Roma man, Roman Church, di ka. Wa man sa kasabot. Ala sa kasabot. Ano ba sa ng Bible? Basa. Ayun na. RCC. Roman Catholic Church. Ano gitawag ng Roman Catholic? Kaya makaingon ng Christian religion kung kailap sa Tibok Kalimutan ang mga Christian sa Roma. Nga naman, isog kayo sila. Bisang nakabalo sila nga mamatay sila ng nasura, muadto sila. Ato basaw ng Roma 1:7-8. Ano may bawal po ninyo nga ang nasod sa Roma pinangga na sa Diyos. Wagi mabasa sa Biblia nga taga-Amerika pinangga sa Diyos. Roma, pinangga. Roma? Hindi mo ka taga-Roma, taga-Turel mo ka. Tawag ng Roman Catholic kay gikan sa Roma ang pagsabuan sa kamaturan. Catholic means universal. Wala na gitawag Roman Catholic kay dito natukod sa Roma. Dili na mo puwenta nga. Base sa Bible, tungod kay gikan sa Roma, ikailap ang Christian religion. Wala gikan sa Jerusalem. Kaya waman sila dawata sa Jerusalem. Apilo na ito nagbasa ron. Wala sila dawata sa Jerusalem. Roma 1:7-8. Usa gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Pati klaruhan. Wagi nasulat. Usa gisulatan ko kamong taga-Amerika aron maproblemo nga Pentecostal. Wagi. Unsa pay gingon sa 8? Sa 8. Unsa pay gingon dito? At tagan unta kamong grasya o kalinaw sa Dios. Amen, no? Nga ato mamahatod sa Ginoo Kristo. Sa kabalo Roma, may sinugdanan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos pinagi kang Jesucristo alang kaniyong tanan, taga-Roma. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Tungod din gitawag sa Christian religion of Roman Catholic Church. Now, wala ba diay sila dawata sa Jerusalem? Wala. Doon ay minawat, pero kanto mga klase sa tao, pero mga kadagpuan, wala. Ato basahon ang Juan 1:11. Doon lagi basa. Ang basa lagi Biblia hutton. Kasi po mga sekta basa Biblia, mamili na hindi ko ako ni Tiras Katoliko. Usali Katoliko ang palahumog. Mamili na. Eh, hutton basa. Juan 1:11. Ginawat pa sila sa Jerusalem.
Ngani siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya ang kagamanan o kadakuan sa Judaism religion. Hinoon may midawat o nito kaniya busa sila gitagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Now, gilotos pa sila sa Jerusalem ato ba sa mga igsoon ng San Mateo 23. San Mateo 21:43 at 37-38. Di kay mga pastor mga wapo kay niitiran knockout na ni Katoliko palaubog gani mga Katoliko musimba lang og maglinog og bagyong pusa na ni magkabasa gani og pabor sa Katoliko ayaw na pangit na bersyon bitaw ingong gani ka pastor ano na tao ka mga pastor boy Matthew 3:37 Yara Pas motor jak. Jerusalem Pastor Utot. ipatay mo Pastor ang Utot. mga propeta o gibato ang mga sinugo sa nga gipadala sa Dios kanimo. Nagima ko ani? Pagkadaghang higayon nga buot ako mugako sa tanan mong mga anak. Ingon sa usa kay mungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon biyaan sa ingpit ang imong balay. Muna nga Christian religion, wala sila maghimog kampo, wala sila magtungkol ng simbahan. Sa unang panahon, dito sa Jerusalem, ipalhin sila sa Roma. Ang Diyos baboy nagbuot, nga ang tumong Roma kay way hinungdan yung taga-Israel. Israel, mabudawat na to. Kung sa gingon sa Ginoo, ala, palhin mo dito sa Roma. Ako masal mga igsoon, nga gingan sila palhin mo sa Roma. Roma 23:11. Pamilin mo pabilin dahil ka sa Amerika. Wala ni ka pala. Wala ni ka pala sikta ba? Pat, no? Buhat 23:11. San Pablo. Si San Pablo nag-uol siya kay gilutos man sila dito. Unang ang Ginoo nagigsulti niya. O sa gingon si Ginoo. Diyan ang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad ng Pablo. Ayaw kadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mo saksi ka usab kanako dito sa Roma. Kung nandito sila sa Roma, nakatungkod og simbahan. Sa dilang nagtagan na sila kagawasan. Mo nang ang tubag ang mga pastor maingon. Sayo man mga Katoliko, kay gamunyag mo diya sa simbahan. Si Kristo, mag-Kristo naman sila kay may tahon. Si Kristo diya sa subag bunyagan. Wa man sila kabalo. Wa sa pagbunyag sa simbahan. Wa pa man sila simbahan ng higayuna. Magkawihigon ka. Ilutos mo sila. Wa pa sila simbahan. Okay, klaro ha. Mabay. Ako na pa. Ilan na ito palabihan. Pwede ba? Ako ni basaho na. Ngano mo pamatuod si Pablo kanto sa Roma? Kaya di ko man siya hukman. Dili man ibot mo sa bog simbahan mo. Ipamatunan niya dito pagtulunan. Dito siya litison ba? Oh. Kini ako kinibasa niya. Yan bigamit. Kanang 23:11. Ngano ni siya ipadala sa Roma? Kaya dito siya hukman. Dili kay magpamatuod na sa mga balita. Ay hukman mo siya dito. Bigamit niya. Masahaw kayo. Masahaw na ko kayo, ha? Oo, sugda ka ano? Magsulite pa rin mo, ha? Ito na siya hukman. Padala ka siya dito. Wala bang tinuod sila. Ato pagbigyan si Frank. Ato pagbigyan si Frank. Wala bang tinuod sila. Husay man okay, husay man si Pablo at tubangan sa labawang manat sa mga niyo. So ako, di ba sa ako masahod? Okay, ako masahod. Di ba ni mo kunig sa akong masabot? Pwede sa iso na. Bitanaw si Pablo sa mga sakop sa labawang manat umingon. Mga ison, sukat kanyan to hangtong karon ang akong konsensya malinis may tuod sa akong kinabuhi at tumangan sa Diyos. Ang Pangulong Pari na si Ananias, isugo niya ito mga tao na nagtindog-dol kang Pablo na siya ilang sagpaon. Kung si Pablo mingon kaniya, salutan kaunta sa Diyos, ikaw nga nagpakaaron ningon. Anak ka diya, aron paghukom ka na ko, sumangan sa malaon. Wala ikipasabot yung lader. Wala ikipasabot yung lader. Apan ilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako. Ang mga tao nga dito doon ni Pablo mingon kanila. Insultuhan mo ang Pangulong Pari sa Diyos. Si Pablo mitubag. Mga igsoon,
Wala ako may malo nga siya maudyay ang Pangulo pare. Ang kasulatan nagingon, ayaw pagsuntik na utan batok sa Pangulo sa imong katawan. Sa pagkasayo ni Pablo, ako na magibasa ang gusto niya. Gani, kani sa maglitis mo nini. Ano ako basahon ng Mas magsilbi? Pablo ana. Akong basahon nga di, kung magsilbi ba ng imuhang konklusyon ani? Akong basahon nga di, kaya mo manigigamit na ang tumong Kami tang giri-igor mga ko ni Ingon ang mukha na- Giulit sa Tagalog pa. ang imong gingon na ang gipagingon sa Ginoo nga magsaksi dili para sa reliyon kundi tungod kay siya so Mao gani na ako ipasabot. Ako na pud. oh sige Kinawan ang tumong sa Ginoo pag sa San Pablo na musaksi siya sa Christian religion dito dili pa ito siyang kagalingon nga nakulong Kasabot. Kasabot. Gi-introduce pala ang iglesia. Asya ba ito? Nga mga sa saksi. Hilom na brad. Ang akong kuhan, bisag asa ang pangutana, basta kay katinawan sa pagtulunan, bisag out sa topic. Ayaw na pagka, ako'y magwali, di ko bingo, wala sa topic, nini. Kung sa'y gusto ninyo. Wala akong mag-iog na suma. Minsan ni una bunyan o bunyo siya tuduhan. Kung tanto na, wala yung sa nimo, kay makasabot naman. Kung bata pa, Ingon sa Marcos tong sa Marcolihan pa ko. ay tanto naman ang Mao masabot. gani na. Okay na. Ng tao batang rin. Kung yan ang bata, kaya ang tulit niya ang ginkana na. Mao gani. Oh, sila ka balo. Bunyagi ang tanang tao. Kapil mo ng bata, tanang tao. Murag si Ano sa'yo, Chris Bacalares nga ang bata dili tao. Wala. Sa'yo si brother, ang protestante siya. Unsay na sayo bali nga gusto man ni. Pentecostal sa bangka. Kani ba ni ko sa di mapipilitan ko ito tanang kani ba na years. Kanina verse, karon ha? Kanina verse sa Marcos 16:16, nagpahayag ni sa mga dagko na mapasabot palitan. Kung ang gingon dito, ang totoo, mapapagod. Usap to ni mo ng bata. Pagi gamita. Gisog-tigog. Verse na sa dad ko. Basa og verse kagmay. Bunya. Atong balikan ha? Na Bunyagi ang tanang tao. O sa mo na dili ka sabot. Sa Matthew sa 19, pwede ko tamo dahil bato ang tanang tao. Tanang tao. Pero basta sa lista din, muingog ang bata dili tao. Di ato rin. Ato rin. Dire sa sakuan. Ingon man ito nga. Walihan man dito. Ang pugnya. Walihan ito mo. Kasayan ka daw. Gani sa pagwali man di man nakadungog, di man nakita, di man nakalisig. Inahandang mo igiwalihan. Iyang ipabunyag ng tibok niyang pamilya. Buti pasabot. Bisag bata nga di kasabot. Basta musugot ang ginikanan. Bunyagin na. Bunyagan. Supat na po lang Marcos 1:16 sana. Wala. Kay sabto na napiliya. Kaya sa pagkiro man siya. Sige na. Wala na pala sa pagkiro man sila man. Balkaron man ang kamaturon. Kaya niya Diyos. Sugod na pag magana Brad. Ningon ka. Pag-ingot na Maria sabto. Nagpahayag na dunay wala masulat pero masabtan nga kinapagtuhan. Ato masaw na Marcos 16. Pasap to ni mga bata mana. Pero tipo Pero ang gingon dito, bunyagi ang tanang tao. Sa balik-balikor ko ni mo na nga. Nana mo na. usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyan panapton na dagtong pula. Mahadlok ko siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mitay ni Pablo. Ibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Apil ang bata. Siya may naminaw, anong yapil man ang iyang pamilya? Kay
Muyon siya, kaya nakasabot siya, bila ng bunyag. Ang ginikanan na mo yung desisyon sa iyang anak na di kasabot, pabunyagan pa. Muna ang Christian religion. So, sa mga dili na bundok, hindi. Sa itong bata ko na yung mga ginikanan, bunyagan na gina sila. Anang? Yung mga ginikanan, silang mga ginakanan ba? Bunyagan na lang sila. Pero pag tinuorin ng bunyag pa. Pero naunaon nila. Pero pag tinuon. Sa ito, pag bunyagan na, bunyagan na ng itong pamilya, sa doon na siya nabunyagan. Ang mga ginikanan. Pero pag tinuonin yung bunyag. Wala kang kasabot. Di man mao, di man Hindi. wati-wati mo na imo. Ayaw ka daw. Reform. Ang ulit itong pamilya, bunyagan. Sako para mga dagko ng mga panahon na wala pa bunyagi. Unsa man ang inaliya. Silidya ba silidya? Kami Kung sa wala pa mapti sa pagwali, wala sila bunyag tanan. Kung sa maptan, kung na'y batang gagmay, pabunyagan sa ginikanan. Kumusami yung puto. Sayo na nakaayo. Nagsami. Bunyagi ang tanang tao. So, marili mo na. Sabi eh, toyo ano. Kami manasami. Wallahi, wallahi, sabot. Pag yung tudluin sila, ilahe ito. Kung kanay, dili di siya katoliko. Mga dagko man to nga kuan. Dili di katoliko, tayo sumod dahil sa kung Wala pa may botak man ako. Kunya na pag nanay botak. So, dili ka katoliko. Hindi ka, gihapon. Sorry, Brad, kung hindi gihapon ka. Kay usa lang ang tinuod nga Christian religion. Kaya tayo siya. That's another question, bro. Patay ka bata. Pero pag tinuon. Usang lagi yung sa Mateo. Bunyagi ang tibo. Huwag yun ay kasabot siya. Tibo. Ang mga katawan na maway bunyag. Kabunyag. Tibo.